Mga kapuso, sa nakaraang barangay at SK elections, nakapagtala ang COMELEC ng 92 million registered voters sa buong Pilipinas. Hindi pa ba tayo kota? O marami pa ring unregistered voters ang hinahanap ng COMELEC? Dahil sa darating na February 12, 2024 ay muling bubuksan ang voter registration. Para pag-usapan niyan, mga kapuso, magkakasama natin ang Provincial Election Supervisor ng Pangasinan na si Attorney Marino Salas. Welcome back to Mornings with Jimmy, Regional TV. Attorney, naimbaga-bigat mo. Naimbaga-bigat, Sir CJ, naimbaga-bigat po sa lahat ng kapuso natin. Okay, magbubukas ulit ang voter registration sa Feb 12. Apo. Okay, hanggang kailan to? Hanggang September 30 po ang registration. Okay, sino-sino po yung mga pwedeng magparehistro sa COMELEC? Lahat po ng mga hindi pa nakarehistro, pwede pong mag-apply ng registration, transfer, correction of entries po. Tatanggapin po namin yan sa lahat po ng opisina namin. Okay, transfer. Opo. Pati, Okay. pati po corrections of entries or change of data po doon sa registration forms nila. Pati yung mga gustong magpa-reactivate. Reactivate kasama po. Yung transfer po kasama po dyan yung mga from host country, from foreign post po to local po. Kasama po dyan. Yung mga hindi nakaboto last election pero gusto nilang makaboto ulit next election, pwede silang pumunta sa COMELEC. Opo, yung mga failed to vote twice during Twice. dalawang elections po, yun po yung pwedeng magpa-reactivate. Alright. May mga kailangan bang dalhin o requirements para sa mga aktibidad na ito ng COMELEC, Attorney? Opo, ang number one po na, of course, meron po tayo yung PhilSys ID natin, yung National ID System. Yun po ang kailangan namin. At any ID po na handun po yung mukha nyo or litrato nyo at yung pong signature nyo, yun po yung mga tinatanggap namin na ID. Hindi po namin tinatanggap yung mga certification po na galing sa barangay. Hindi rin po namin tinatanggap yung police clearance. Birth certificate. At tinatanggap po namin yan. Okay. Alright. Ano po ang expectation natin sa aktibidad nito ng COMELEC? Ilan po yung tinatarget po natin ng mga individual? Sa kabuuan po sa ating bansa po, about 4 million po yung tinatarget natin. Dito po sa ating lalawigan, mga 30 to 50,000 po yung tinatarget natin. Okay. At para ito sa 2025 midterm elections. Tama po. 2025 national and local elections. Pera pa po dyan yung election ng BSKE sa December po. December. 2025. So dalawang election yung mangyayari next year. Tama po. Dahil nga po dun sa decision ng ating Supreme Court dun sa kaso po na Atty. Macalintal versus COMELEC. Okay. Attorney, may iba po ako. Yung issue kaugnay niyan ay may 12 billion pesos na nadagdag sa pondo ng COMELEC. Saan po ito gagamitin? Kung titingnan po natin kung saang item po yun inilagay, nakalagay po dun is for initiative, referendum, plebiscite, or election preparation. At definitely po kung kami po ngayon, ang COMELEC, yun po ang ginagawa namin ngayon. Nag-prepare po kami sa halalan na darating sa 2025. So yung pong 12 million na yon gagamitin po namin sa pagpe-prepare para sa halalan darating. Okay. Nadadawit kasi yung ahensya natin, yung COMELEC, dahil sa 12 billion pesos na yan, parang paghahanda raw ito para sa nilulutong plebisito on charter change. Would you like to comment on this, Attorney? Opo, yun nga po ang sinasabi nila na dinagdag ito para dun sa People's Initiative na Okay. sa ngayon po meron daw po mga nagpapapirma. On our end naman po, every fiscal year po, humihingi po kami ng budget para dun sa activity na yan. Dahil kami naman po talaga yung ahensya na gumaganap o kami po yung napapatupad ng mga aktibidades na ito. So, normal po yun na meron pong budget na hinihingi kami para sa initiative, para sa referendum, para po sa plebiscite. Okay. Nabanggit niyo po yung PI, yung People's Initiative. Ilang bayan na po sa buong Pangasinan ang nakapag-submit ng kanilang signature? Sa ngayon po, masabi ko po na sa 80 to 90% na po ng mga bayan 90%? natin ang mga nakapag-submit po ng mga signature sheets sa ating mga local election officers po sa mga opisina ng mga election officers natin. Ano po ang gagawin ng COMELEC sa mga ito? Sa amin po dito sa field po dito sa Pangasinan,
we have to secure that. Yung mga sinabit po sa amin, Hindi nyo pwedeng buksan. hindi po muna namin pwedeng galawin yan. Basta we have to secure it. Mag-iintay po kami ngayon. Nag-issue po kami of course ng corresponding certification dyan Okay. na na-receive namin yan. Then, na-notify po namin ang Office of the Clerk of the Commission. Hintayin po namin kung ano po magiging order ng Commission and Bank. Okay. Bago nyo magalaw. Tama po. For authentication. Yes po. Kasi kailangan po muna ng petition na i-file po doon sa Commission and Bank. At the Commission and Bank will be the one to determine whether or not sufficient foreign substance po yung petition. Then that's the time na mag-order po yan na we will proceed to the verification ng mga signatures. Alright. Maraming salamat, Attorney. Meron pa kayong mensahe sa ating mga kapuso. Opo, sa atin pong mga kababayan, magsisimula na naman po yung registration natin sa 12 po ng February hanggang September 30. Para po ito sa national and local elections. So, inaanyayahan po namin kayo na bumisita po sa ating mga opisina, election officers' offices. Magkakaroon po kami ng mga satellite registration at meron din po tayong isa dito sa Pangasinan na RAP, Register Anywhere Program. Doon po ito sa Lingayen. Alright. Thank you, Attorney. Thank you po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mga kapuso, nagkasama natin ang Provincial Election Supervisor ng Pangasinan, si Attorney Marilu Salas.